Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad ng libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video sa politics tayo guys. Inday Sara, lalong bumagsak ang kanyang satisfaction rating. Yan guys. Laman ngayon ng balita. Kaka-vlog lang natin, di ba guys? Nung isang araw lang, kahapon lang. Kaka-vlog lang natin na kung ngayon magkakaroon ng election, sino ang iboboto mo, di ba? Ang nakalagay diyan si Sara, dating 38%, bumaba sa 30. At itong si Rapi Tulfo, from 30 to 32, pumasok. Mas lamang pa ngayon kay Sara. Nauungusan niya na. So ngayon naman guys, kalalabas lang kanina lang guys, mainit na mainit to, nasa social media ngayon. Sa Okta Research survey, latest to guys, sa kanilang satisfaction rating sa 5 matataas na pwesto sa gobyerno: President, Vice President, Senate President, Speaker, at Chief Justice. So narito guys, double digit guys ang ibinagsak ni Inday Sara. Double digit. Yung iba naman, single digit lang. Siya lang ang pinakamalaking binagsak. So ito guys, sa Philippine Star, basahin muna natin. Look, 12-point drop in Vice President Sara Duterte performance rating in a latest survey conducted by Okta Research Group. President Marcos down to 65%. Yan guys. Yan ang Philippine Star. So makita natin dyan na talagang ang laki ng binagsak. So isa pang balita para tinignan ko kasi lahat yan eh. Lahat sila ganun na isang balita. So sa Rappler tayo guys. Sa Rappler, Vice President Sara Duterte is the biggest loser in the latest Okta Tugon ng Masa Survey. Her satisfaction rating drops by 12% percentage points from the previous quarter, the most significant declining among the country's top 5 officials. So yan guys, pareho Hindi ito paninira guys at hindi ito galing sa oposisyon. Galing ito sa Okta Research Group. So alam naman natin itong Okta, credible to. Gaya na sinasabi natin dati nung panahon ng pandemic, di ba? Ito yung sinusunod ng gobyerno. Kung mataas ba, tataas ba yung kaso ng COVID o hindi. Dito nagbe-base ang gobyerno. So, yan, pinasok na rin naman nila yung sa survey, di ba? Nakita rin natin yan nung kampanya 2022. Mataas si Pangulong Duterte, yan, si BP Sara. At nanalo sila. Nangyari nga kung ano yung kanilang ang kanilang sinurvey, guys, yan. So, kung makita natin yan, talagang grabe, no, ang kanyang pagbagsak. So, ito guys, by region. Yan, pakita ko sa inyo. Dahil yan sa confidential fund. Malaking impact talaga sa tinamaan talaga itong si Inday Sara. So, ito guys, basahin muna natin ulit. Dahil sa confidential fund, Vice President Sara Duterte is the bigger loser in Okta Research quarter 3 satisfaction rating in National Survey of Top Government Officials. So ito guys, papakita natin yan, no? Survey period, yan, basahin natin. July 2023 to October 2023 change. So from 82% guys, nag-down sa national. Buong bansa na to 70% na lang. Ang laki ng binagsak. Doble digit siya guys. Sa NCR from 73%, 65%. 8% ang binagsak. Sa Balance Luzon guys, 74%, 62%. So 12% din. Laki. Ito matindi. Itong sa Visayas guys. Cebu. Sakop ng Cebu to Visayas, di ba? From 90% to 74%, 16% guys negative. Ang laki. Double digit din. Tapos sa Mindanao, 96 na to 87%, negative 9%. At sa socio-economic class, so ito yung ano guys,
ABC, ito yung mayaman, may kaya, middle class. From 73 to 54%, pinakamalaki pala to na 19%, negative 19%. At sa D, ito yung medyo middle income, di ba? Upper middle income, 81% to 71% is 10%. At ito, pinaka talagang malaki guys. 91%, letter E. Ito yung pinakamahihirap na mga ordinaryong Pilipino. From 91 to 69%, 22% guys, negative bagsak. So bakit napakalaki nito? Kasi ito yung unang tinamaan na malaking inaasahan nila na si Inday Sara ay maganda yung performance satisfied. So ibig sabihin nawawalan talaga ng tiwala kay BP. Sunod-sunod to guys, di ba? Nung nakarang ano lang, pinakita rin natin, hindi lang Octa Research, yung Publicus, yung Pulse Asia, sa approval ng trust rating yon, bagsak din siya dun. Dito bagsak din guys. So, anong implication nito? So, yung tao talagang namulat na, nagising na sa katotohanan na sa performance nito, si Sarah, approval, trust rating, lahat bagsak guys. Lahat, sunod-sunod, bulong-bulusok. Kaya yan guys, from October 23 performance rating of top government official, ayan na guys. Ayan yung total nila. Itong si Mig Subiri, Senate President, from 57 in July, 58, tumaas siya ng 1%. Si BBM, ito bumagsak din si BBM, pero single digit lang. From 71 noong July, 6% ako. 71 noong July 2023, 65 na lang sa ngayon. At si Sarah, ito, pinaka-biggest loser nga daw. From 82% noong July lang to guys, 70% na lang. At si House Speaker na binabanatan, kaaway ni Digong, ito. At ang mga DDS vloggers, sa mga Sarah vloggers, from 55, ba tumaas ng 6% in July 2023. So, ayan guys. Across all major areas and socio-economic classes satisfaction rating, Vice President Sara Duterte decrease. The Vice President, the highest decrease was 16% in the Visayas. Meanwhile, Vice President Sara Duterte, highest decrease was 22% among adult in Class A. So, ayan guys, di ba? Napakalinaw guys. Talagang pabagsak na. Ano na to kumbaga, nag-rescue na. Tignan natin guys Unang-unang nag-rescue dito, di ba? Nung pumutok na yung confidential fund. Kasi naman, hindi pa mapaliwanag. Hanggang ngayon, yung 125 million, hindi pa rin niya pinapaliwanag na 11 days lang ginastos kung saan napunta. So, tingin natin, dun din sa bumagsak dahil nga, ang tao, siyempre, may duda kasi walang transparency, di ba? Nung pumasok si Digong Rumesbak, ano sinabi niya? Gagamitin daw yung confidential funds sa ROTC, di ba? Sa paglaban sa mga sinasabi nilang NPA, komunista. At si Sara naman, nung nagka-hearing sa Senado sa Kongreso, sinasabi niya, ginamit daw niya yung iba sa tree planting, libre sakay, di ba? So, mali na yung paggamit. Kaya siguro hindi niya may paliwanag dahil maliwanag dun sa circular ng 2015, ito yung sa surveillance, di ba? Pag-rent ng mga kotse na gagamitin sa pagtiktik ng surveillance at saka yung safety pagbili ng mga informant, di ba guys? Mga informant nila, pagbigay ng reward. Doon yung dapat. Tapos nung umikse na nga itong si Duterte, sinasabi niya may ROTC pa, kung ano. Lalong sablay tuloy. Lalong sablay at lalong napahamak. At to the point na si Pulong, huling ng rescue, di ba? Nag-rest back. Sabi niya, huwag kayong balat sibuyas. Siguro, baka dati siya natitinda ng sibuyas, guys. Sabi niya kila Franz Castro. So, ibig sabihin, even sila Roque, sila Panelo, mga Sara Duterte na vloggers, DDS vloggers, mismong tatay niya, hindi niya naisalba, guys. Di ba? Hindi niya naisalba.
Kung maalala nyo, si Digong, mula nung umupo siya pagka-presidente, hanggang bumaba siya sa pwesto, hindi bumaba ang kanyang trust approval rating o satisfaction rating, lahat ng rating. Alam natin yan guys. Kahit anong ibato sa kanya, mataas pa rin ang kanyang rating. Yan ang katotohanan. Kaya nagtataka nga iba, di ba? Kahit ang daming mga binabatong issue sa kanya, kahit nagmumura siya, mataas pa rin. Pero dito sa anak niya, hindi niya yun naipasa guys. Hindi niya naipasa. Kasi ngayon, wala pang 2 taon si Sarah, bagsak na. Patuloy na bumabagsak sa lahat ng rating. Dahil hindi nila may kakaila, may tatanggi na malaking epekto talaga sa kanya itong confidential fund. Nagtulong-tulong na niya, sinisiraan na si Martin Romualdez, mga makabayan black sila Franz Castro, NPA kayo, komunista kayo, di ba? Sa Kongreso naman, binastos nyo, sabi ni Duterte, yung anak ko, di ba? Dahil nga tinanggalan na ng confidential fund na 650 million sa proposed budget na 2024. Di ba? Pinagtutulungan-tulungan daw. At yung mga dumidepensa sa kanya, sila Kimbo, sila Bersamin Lucas, sila Gibo, wala na ngayon guys. Hindi na siya dinidepensa. Lahat dumidistansya na kay Sara ngayon. Di ba? Kahit nakita nyo naman yung binlag natin, yung departure ni BBM papuntang Saudi Arabia, di ba? Nasa gitna siya, wala na rin kumakausap sa kanya. Naichipwera na talaga siya. So, kanina ba lang ganito? Siniraan ba siya? Pinulitika ba siya? Di ba? Kung siya politiko lang pag-uusapan, talagang may pahalang politika na sasabihin na natin to. Kasi sinasabi ng mga Sara Duterte supporter, malakas to sa 2028, malakas to. So, paano ngayon yan? Di ba? Sa rating, ang baba niya na, pabagsak na siya ng pabagsak. Di ba? At yung rating na to, hindi yung mga oposisyon ang gumagawa nito. At taong bayan to, yung Okta Research Group. Di ba? Pulse Asia, Publicus Asia, lahat lahat ng rating company guys. Survey na company. Lahat bagsak itong si Inday. Di ba? Kaya nga sabi niya, sino ba sumira dito? Sarili niya, sinira niya. Self-demolition lang din, di ba? Dahil nga doon sa confidential fund na inubos ng 11 days, nung patapos na yung taon, di ba? Nirelease yan December 12, naubos ng hanggang bago mag-31. Dahil kasi pag hindi naubos, ibabalik yun sa treasury. So, inubos at hindi may paliwanag, yun. Napahamak sa dyan, guys. Napahamak sa dyan. At ang hindi natin maintindihan, yung mga DDS supporter, itong kay Digong, akala nila kung ang gaano kalakas itong si Digong, ka-popular, may papasa kay Sara. Hindi nga eh. Hindi nga niya natulungan sa rating, di ba? Bumagsak pa. So, dapat nilang tanggapin na iba si Digong, iba si Sara. So, marami kasi supporter ni Digong na ngayon hindi na supporter kay Sara. Kasi lalo na yung pumunta kang confidential pa, nawalan na ng tiwala unti-unti. Tingnan mo, yung pinakamahirap o 22% ang binagsak na pinakamahirap plus E sa ating mga kababayan. Di ba? So, ramdam din kasi nila. So, yun guys, magsuri po tayo. Eto, hindi pa ninira dyan kay Sara yan. Nire-report lang natin guys. Nire-report natin galing sa Okta at sa mga survey firm. Kaya, yan ang pinakamatinding balita ngayon. Tuloy-tuloy pa to guys. Marami pang pwedeng posibleng mangyari. Yan ang sinasabi ng mga analysts eh. Dahil sa confidential fund, lalo pang babagsak itong si Sara. Kaya tingnan natin kung makaka-recover pa to. Kahit nagsama-sama na talaga lahat yung Duterte supporter, mga vloggers, influencer, lahat na. Pero wala pa rin epekto. Kaya, yun guys, abangan pa natin mga susunod pa mga survey. Ngayon dito naman po. Thank you very much.